Yo, what's up mga tropa pips? Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po dito sa aking vlog. Ayan, kamusta po kayo? At ito po ang ating pag-uusapan ay patungkol po dito sa dati pong tauhan ng mga Marcos. At nako, alam niya kung ano ang mga totoong nangyayari. At siya po ay saksi sa buhay ng mga Marcos. Naku, pakinggan po natin. Mukhang masosoplak dito si Aimee. So, ito po yung video ni tatay. Panoorin po natin. Senadora Aimee Marcos kahapon. Nasyak po ako kasi hindi ko akalain na magagawa niya yan. Kasi kilala ko yan, magmula ng 11 years old po yan. Ma'am, Senadora, magmula nung high school ka, parati tayo nagkikita sa Malacanang dati. Nagkasama pa tayo ng 5 years sa Kingston, New Jersey, nung nag-aaral ka sa Princeton University po. Kung maalala nyo. Nung nag-aaral ka sa Princeton University, halos 24 hours tayo nagsasama sa isang bahay. Sa loob ng 5 taon na nagsama tayo, hindi lang yun. Magmula nung bata ka, nung 11 years old ka, Miss Aimee ang tawag ko noon. Now, Honorable Senator Aimee Marcos. Alam mo, Senadora, hindi ako dapat magsalita. Pero parang nasaktan ang dibdib ko yung sinabi mo kay Master Bonget, now PBBM. Hindi ko kalain na sisirain mo yung kapatid mo. Kadugo mo yan eh. Hindi ko kalain, ma'am. Unang-una po, dapat ikaw ang head ng family kasi ikaw ang panganay. Ngayon ko lang nalaman po na nag-ibang pagkaugali mo. Hindi ko kalain po. Baka nahagip ka ng mga malalang typhoon. Baka amlingan ka kung nada itilo ka Ang nasaktan po ako, yung sinabi mo, malala. Hindi naman totoo yan eh. Kilala ko yan si Bunget. Kilala ko kayo. Kilala ko si Irene. Kilala ko si yung bunso. Si Miss Aimee. Yun, nako. Ito ang isa sa mga, alam nyo, ito yung mga ganitong tao po ang dapat na lumabas at magsalita para po patunayan ang maling mga paratang alegasyon nitong si Aimee Marcos. Kasi alam niyo po kung from inside the family, 'di ba? Iisipin na lang natin na syempre kaya to nagsasalita kasi kapamilya si PBBM. Pero ito, ano ba mapapala nito? Tong maman to, tong si tatay, ano mapapala niya kung ipagtanggol niya si PBBM? 'Di ba? Kaya nga po ito, alam niyo nung nakita ko tong video na ito, sabi ko, ito ang mga dapat na nagsasalita. Sila. Kasi sila po, wala namang sila mapapala rito. Wala rin naman sila makukuha. Wala rin po kumbaga, ano pang makukuha nila sa pagsasalita ng katotohanan patungkol sa kung ano ang kanilang mga nakita na saksihan sa buhay nila Aimee Marcos at ni PBBM. Kaya nga po salamat kay tatay. Actually, hindi ko makita kung ano ang pangalan ni tatay. Pero salamat po dahil kayo po ay napakatapang po ninyo para po lumabas sa ganitong pagkakataon na ipagtanggol ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Kayo po at kung meron pa po mga may alam dyan sa mga pangyayari sa buhay ng mga Marcos at saksi sa kanilang mga pag-aaral, sa kanilang mga buhay sa Malacanang, sa kanilang mga personal na buhay, kahit doon sa buhay nila sa Ilocos, 'di ba? Sana naman po ay magsalita po kayo at patotohanan po ninyo na mali, hindi totoo at pawang kasinungalingan lamang ang mga paratang na ito ni Aimee Babalina. Kilala niyo ko lahat. Maraming akong remaining na naiwan na dakilang yayayo ng Malacanang. Wala nang iba.
Dakilang yayo. Ang kasama ko dyan, si Manong Willie. Ayan. Si John Barres. Yan ang mga original na nagmamahal talaga ng tapat sa inyo. Ngayon, kung naalala nyo, tuwing election po, nung tumakbo ka ng senador noong 2019, nag-resign ako sa trabaho ko sa Amerika para tutulungan kita, and you hire me as political security na nagkampanya sa inyo. Maski wala akong sweldo, hindi ko nagreklamo. Yan ang pagmamahal po. Hindi ako mukhang pera. Sana po, isipin nyo naman mabuti po. Kapatid mo yan. Kadugo mo yan. Eyewitnesses. Kayong tatlo, napakasayanan ninyo noon. Nung bata pa kayo. 5 years old si Irene, 8 years old si Buet, 11 years. May konti pang ads. Pero, sana ma'am, wag namang ganyan. Ganyan sana. Para itinuturing ko na kayong mga anak ko. I am 81 years old na po, na naglilingkod pa rin sa pamilya ng Marcos hanggang ngayon. Naku, tanda na pala. Ayun, nakita ko, dahil nakalagay, Jing No Boundary, si Tatay Ricky po pala to. Etong nagsasalita po na ito. So, ito nga po ba talaga ay, di ba? Napakaganda po nitong mga ganitong tao na, kumbaga gandang pagkakataon po talaga na mayroon pong mga lumalabas para pa sinungalingan ang mga paratang na ito ni Amy Marcos at katulad niya, matagal na siya nagtatrabaho sa mga Marcos, talagang siya po ay yayo. Biruin nyo hanggang Princeton, kasama niya itong si Amy Marcos doon sa Amerika. So talagang malawak po ang kaalaman nitong si Tatay Ricky. Dito po sa patungkol sa mga Marcos. 'Di ba? Kaya ay talagang ako na ano talaga ako nadidismaya po talaga ako dito kay Amy kasi po sa amin pong mga magkakapatid, ako panganay ako, pero alam nyo hindi ko kayang gawin yung ganto sa kapatid, gagawin mo yung ganito. 'Di ba? Sisiraan mo at gagawin mo ng mga kwento na hindi maganda. Hindi ko po kayang gawin sa aking kapatid yung ganito pong ginagawa ni Amy. So, doon nga sa isa kong vlog yung sabi ko, pinaka-demonyong ate. Nako, yun kasi talaga ang nararapat na salita Huwag nyo huwag kayong magagalit po. Itong mensahe ko para sa inyo po. Kasi mas matanda ako sa inyo, I consider myself as your stepfather kung tutuusin. Advice ko lang, ma'am, mahalin mo yung mga kapatid mo. yun. Ako rin, panganay ako sa pamilya, ma'am. Siyam kami magkakapatid. Pero, hindi kami nagsisiraan. Kung pwede mong takpan yung kapatid mo, takpan mo. Ganyan yan. Blood is thicker than water. Yan ang sinasabi nila. Mga Blood is thicker than water, pero dito kay Amy Marcos, blood is thicker than tubig kanal. Sino yung mga tubig kanal? Mga Duterte. kababayan na nakikinig, itong kapatid nyo, lolo nyo na nagsasalita, galing po sa puso ko itong mensahe ko para sa kabutihan ng bayan natin. Yun! Biruin nyo hindi to politiko. Ito si Tatay Ricky. Pero iniisip niya yung kabutihan para sa bayan natin. Ito si Amy Marcos. Sige. Amy Marcos, ano ang naidulot na kabutihan sa bayan na mga pinagbubunganga mo doon sa INC Peace Rally? Diba wala naman? Isipin yung mabuti kung tama yung sinasabi ni
Senadora Amy. Mag-isip kayong mabuti po. Kasi parang hindi ko masasabing nababaliw na yata. Ma'am, nababaliw ka na yata. Baka kumain ka ng shrimps. Kasi allergic ka ng shrimps. Nako, Alam ko yan. oh, kita niyo. Allergic sa shrimps. Alam niyo, sa totoo lang, kung talagang close ka sa isang tao, kung talagang alam mo ang buhay ng isang tao, isa sa mga malalaman mo na sikreto niyan, yung kanyang allergy. Ibig sabihin, talagang matagal nakasama nito si Tatay Ricky, si Amy Marcos. At close sila kasi imagine niyo po, alam ni Tatay Ricky na allergic sa hipon etong si Babalina. Kaya, mga kababayan, isipin yung mabuti, analyzing yung mabuti, yung mga sinabi ni Amy na paninira sa kapatid niya. Wala pong katotohanan yan. Nasa tabi ako ni BBM yan. Alam ko kung anong gusto niyang makain. Nilulutuan pa namin ng kambing yan. Walang bisyo yan. Nagiinom lang, kumisan, dalawang San Miguel Lights after the campaign. Kung sakali man after the rally, maginuman kami. Maginuman kami, pati bodyguard. Kanya lang pagtuturing niya yung mga nasa tabi ni BBM yan. Hindi matapobre yan. Hindi nagagalit yan. Hindi ko pa narinig yung tatlong magkapatid na nagmumura. Ngayon din si Amy. Di ba? Disente nga po kasi ang mga taong yan. Ngayon, ito yung sinasabi ni Tatay Ricky, lalagyan natin ng dagdag ebidensya na etong si PBBM po ay hindi po talaga magagawang magbisyo. Ito po. When you were a teenager, I mean, given the fact that you grew up with so much power, did you drink too much? No? Ulit. A teenager, I mean, given the fact that you grew up with so much power, did you drink too much? No? I'm just curious. Me? Well, did you ever try drugs? Well, when I was in school, there was always people were always rolling. Marijuana? Yeah. So when I was in Oxford, but I'm an asthmatic, so I can't smoke anything. So you've never tried marijuana? I tried it, but it gave me such an attack that I said, forget it. It's simply not for me. Di ba? Asthmatic si PBBM. Ulitin natin. When you were a teenager, I mean, given the fact that you grew up with so much power, did you drink too much? No? I'm just curious. Me? Well, did you ever try drugs? Well, when I was in school, there was always people were always rolling. Marijuana? Yeah. So when I was in Oxford, but I'm an asthmatic, so I can't smoke anything. So you've never tried marijuana? I tried it, but it gave me such an attack that I said, forget it. It's simply not for me. Yon, di ba? Asthmatic si PBBM. Kaya paano siya makakagamit ng sinasabi ni Amy Marcos? Alam niyo po, ako, asthmatic ako. Actually, dun sa mga kulaong nation namin noon, sa FLM community, ang tawag nga nila sa akin, hika. Kasi may time ako, nagla-live ako, hinihika ako. Meron akong nebulizer, inhaler, naka-standby habang ako'y nagla-live. Pag ako magpop-up ng inhaler, papatayin ko yung camera ko. O kaya pag magne-nebulizer ako, sabihin ko mag-toilet lang ako sandali pero magne-nebulizer ako. Kasi ako may hika ako. Diba? Kaya nga po, natatawa nga ako pag ako may mga basher dyan, sinasabihan ako, bangag, adik. Alam ko, tetig, makaamoy nga ako ng sigarilyo dito sa paligid namin pinapaalis ko yung naninigarilyo Dahil hindi ko gusto yung amoy, tapos ako pa magdodroga. Kaya alam niyo po, naniniwala ako kay PBBM, hindi siya pwedeng mag-smoke ng kahit ano, dahil yun din po ang nangyari sa akin. Nag-try ako dati manigarilyo. Nako, ang nangyari, lalong lumala po ang aking hika.
at naranasan ko pa na ma-confine sa ospital dahil po sa sobrang tindi ng hika. Dahil namana ko yan sa nanay ko, galing sa lolo ko din. Lolo ko namatay sa emphysema, nanay ko namatay sa hindi nagkaroon ng tawag dito, lung problem na nanay ko kaya ako, kaming mga bata, kaming sa pamilya namin, talagang binabantayan kami hanggang sa pagtanda namin na hindi kami dapat magbisyo ng kahit ano dahil hindi namin kakayanin dahil nga po, pag nagising yung asthma namin sa katawan, sigurado, talagang tegi, gurgur ang mangyayari. Hindi naman namura siya Pero nagsabi na lang kasi ng ngalingan. Yan ang masasabi ko lang po. Lastly, kung mapapanood mo itong mensahe ko, Senadora, pati yung kaibigan mo, diyan sa Subic, nag-uusap kami, napakabait mo. Kilala mo yan. Financier mo ng isa. Yung may-ari ng Sigara Hotel dito sa Subic. Kilala kita mabuti. Yung mga bodyguard mo nga, sina Rolex idol nila ako kasi nandun ako sa tabi parate. Iniilan niya ako. Dito ka man, ganyan lang. Mabuti, nandito ka, magpakita ka kay Bosyang. Actually, ang palayo niya sa amin ni Jaime is Bosyang. Maraming nakakalam na very close sa kanya. Tingnan mo yan, nakasama kami. Ang dami kong kasama sa presyo noon, ma'am. Late Colonel Arwisa. Yung anak niya ngayon, personal secretary ni BBM, si Lenny Arwisa. Ang pamilya namin, sobrang pagka-loyal sa inyong pamilya ng Marcos. Nandito pa rin kami. Walang iwanan po. Yan ang pangako ko kay BBM noon. Habang buhay ako, nandito po ako sa likod ng mga Marcos, sir. Magmula ng protesta, nandiyan ako. Alam ni Jun Barris yan. Kaya, lastly po, Ma'am Senadora, nakikiusap po ako, you are very talented. You are Princeton graduate po. Napakatalino niyo po. Pero, isipin niyo, huwag kayong, you know that already, ma'am, you are very, very talented. You are very, napakahusay niyo po. Kaya yun ang last na mensahe ko po. Sana po, makakarating pa sa inyo itong mensahe ko, ma'am. And kung sakali man meron akong nasabing mali, tawagan lang ninyo ako. Mapapatunayan ko lahat ng mga sinasabi ko. Hindi ako nagsisinungaling. Kaya, ma'am, kung mariluluod po ako sa inyo, gumising naman kayo. Gumising naman kayo, ma'am. Isipin niyong mabuti yung sinasabi niyo. Ayun, diba? Kita nyo. Salamat dito kay Tatay Ricky sa pagsasabi po niya ng kanyang paglalahad niya ng kanyang nalalaman, kanyang experience, kanyang mga nasaksihan sa buhay po ng mga magkakapatid na Marcos. Diba? Sana talaga magising si Amy Marcos. Alam nyo, nag-backfire lang po talaga kay Amy itong kanyang pagsasalita. Kasi nga po, alam nyo, marami ng duda sa ginagawa ni Amy Marcos ng mga DDS. Lalong-lalo na yung mga nandun sa dahig. Talaga nagdududa yan kay Amy Marcos. Pero di ba nga, nagsalita siya ng ganyan na walang kahit anuman lang ebidensya. Kasi ang pinakamalakas na ebidensya ay ang mga papeles o mga tawag dito, mga drug test. Yan talaga mga matitinding ebidensya na makakapagpatunay. Like drug test ni PBBM around 1980s, 1990s na siya ay gumagamit, di ba? Yan talaga Yan talaga pinakamainam na ebidensya. Pero wala pong naipakita sa atin si Amy Marcos.
At isa pa nga po, kung si PBBM ay meron pong ginagawang pagbibisyo, hindi po siya pwedeng mag-donate ng kidney sa kanyang tatay. 'Di ba? Kaya na sa halip na magalit ang taong bayan kay PBBM, mas lalo pang kinaawaan. At isa na nga po diyan, eto nga si Panfilo Lacson na naawa po talaga sa ginawa ni Amy Marcos sa kanyang kapatid. 'Di ba? Kita nyo, mabuti pa yung ibang tao naawa sa ginawa ni Amy kaya PBBM, 'di ba? Alam niyo, napakasaklap niyang pangyayari na yan. Talagang talagang eto tatatak to sa history natin. Eto, alam niyo, makikita to ng mga next generation. Yung ginawa ni Amy Marcos, hindi na po yan mabubura. Nandiyan na yan sa YouTube, nandiyan na yan sa Google, sa lahat po ng social media platforms, makikita po yan. Di ba kahiya-hiya? Hindi iniisip ni Amy ang kanyang magiging sitwasyon dito. So ito yung pahayag po ng ng iglesia. Ay, ito pala. Anong masasabi po ninyo doon sa mga sinabi ni Senador Amy Marcos noong siya na ang nagsalita? Napakaganda pong katanungan. At palagay ko kinakailangan i-address ko po yung kasagutan yan sa mga nanonood sa atin. Opo. Pinag-usapan naman po ni Senadora at ng organizers ng rally na hanggang sa ikalawang araw, yun pa rin naman po ang ipananawagan ng rally. Justice, accountability, transparency, at peace. Labas sa pinag-usapan ang sinabi ni Senadora. Pero, di ba? Labas sa pinag-usapan ang sinabi ni Senadora. Di ba? Kaya nga po, sa yung ikatlong araw ng kanilang rally, itinigil na nila. In-stop na. Di ba? Hindi po yan usaping pamilya o usaping pagmamahal ng ate sa kanyang kapatid. Hindi po. Hindi po yan ang tamang venue para magsalita ang isang ate sa kanyang kapatid. Kaya po ito talagang maliwanag na ito po ay isang malaking kabalintunaan ang ginawa ni Amy Marcos at tingin ko ito matagal na tong grudge nung mga bata sila, nung mga teenager sila. 2 taon lang naman ang agwat ni Amy kay PBBM, di ba? Kaya alam nyo yung inggit at yung kumbaga parang panibugho kay PBBM noong bata pa ito. Baka nakikita niya, favorite si PBBM ni Ferdinand Marcos, favorite ni Imelda Marcos, di ba? Kaya etong si Amy nagseselos, 'di ba? O kaya nanibugho at siya, naipon hanggang pagtanda dala-dala niya itong grudge na kanyang dinadala dahil nga po sa pagseselo sa kanyang kapatid. Kaya po nagawa niyang ipagkanulo ito sa mga tubig kanal na mga Duterte. So kung ano man po ang mangyari dito sa isyung ito, bantayan natin at tignan natin. Baka nga sabi nga ni Ricky, ni Tatay Ricky, baka daw po naluluka na itong si Amy. Tignan natin, baka mamaya totoo. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo sa vlog ko na ito. Ingat po kayo. Nasaan magpanik kayo ng mundo? Momo, chup chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po. Thank you.